Ako si Bianca, 23 anyos. Sa loob ng 23 taon, nabuhay ako bilang isang utusan sa sarili kong tahanan. Gumigising ako tuwing alas 5 ng umaga para maglampaso ng sahig, magluto, at maglaba habang ang kapatid kong si Basti ay natutulog hanggang tanghali sa kanyang king-sized na kama. Sinabi sa akin ng mga magulang ko ang isang bagay na pinaniwalaan ko sa loob ng 2 dekada. May mga batang ipinanganak para paglingkuran. May mga batang ipinanganak para maglingkod. Ikaw ang pangalawa. Hindi ko ito kinuwestiyon. Hindi hanggang sa ang ama ng ikakasal, isang lalaking hindi ko pa kailanman nakilala, ay tumitig sa aking mukha habang kumukuha ng litrato ang pamilya at nagsimulang manginig. Hinila niya ako sa gilid at nagtanong ng isang bagay na nagwasak sa lahat ng alam ko. Alam mo ba kung sino ang tunay mong ina? Bago ako magpatuloy, kung ang kwentong ito ay may dating sa iyo, mangyaring maglaan ng sandali para i-like at i-subscribe. Pero kung gusto mo lang talagang malaman ang susunod na nangyari. At kung nanonood ka, mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras na dyan. Ngayon, ibabalik ko kayo sa umaga ng kasal ni Basti. Ang araw na akala ko ay magiging pinakamasama sa buhay ko. Nakatira kami sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, Makati. Ang uri ng subdivision kung saan ang bawat damo ay maayos ang gupit at bawat pamilya ay may mga European na sasakyan. Ang mga kapitbahay namin ay mga surgeon, abogado, at may-ari ng malalaking kumpanya. Sa labas, ang pamilya Pineda ay tila isang perpektong pamilyang Pilipino. Sa loob, ito ay aking bangungot. Ang kwarto ko ay hindi kwarto. Ito ay isang bodega sa silong. Semento ang sahig, walang bintana, at may manipis na kutson na amoy amag. Ang ingay ng generator ay 3 talampakan lang mula sa ulo ko. Tuwing umaga ng alas 5, tumutunog ang aking alarm. Pagdating ng alas 5:15, nasa kusina na ako, naglilinis ng granite na countertop, nagpapainit ng hurno, at naglalabas ng itlog at bacon mula sa Sub-Zero na refrigerator. Ang kitchen island ay gawa sa Italian marble na palaging ipinagyayabang ni Donita sa kanyang mga kaibigan. Kabisado ko ang bawat guhit sa batong yon dahil pinapakintab ko ito araw-araw. Bababa si Gerardo bandang alas 7. Bit-bit ang kanyang business newspaper at kumikinang ang kanyang mamahaling relo sa pulso. Uupo siya sa kanyang leather na silya, hindi man lang tumitingin sa akin. Handa na ba? Tanong niya nang hindi naangat ang tingin mula sa balita. Opo, Mr. Pineda. Masyadong matabang ang kape ngayon. Ayusin mo bukas. Yun lang ang aming pag-uusap. 23 taon ng mga utos at tipid na salita. Inilalagay ko ang kanyang plato sa lamesa, ang pinakamagandang bone china, at babalik ako sa kusina. Ang pwesto ko ay hindi kailanman sa lamesang iyon. Ang pwesto ko ay sa tabi ng lababo. Kinakain ang anumang tirang pagkain pagkatapos ng pamilya. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang malamig na silong o ang walang katapusang gawaing bahay. Ito ay kung paano nila ako ituring. Ang kwarto ni Basti ay nasa 2nd palapag, malaki at may malawak na bintana na nakaharap sa harden. Meron siyang 65 pulgada na Samsung TV, PlayStation 5 at walk-in closet na mas malaki pa sa buong kwarto ko. Nag-aral siya sa Ateneo na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso kada taon. Ako naman ay nanatili sa bahay, homeschooled ang sinasabi ni Gerardo sa mga kapitbahay. Ang totoo ay mas simple. Walang nagturo sa akin ng anuman. Natuto akong magbasa mula sa mga lumang magazine na itinatapon ni Donita. Natuto akong mag-math sa pagbibilang ng sukli sa grocery. Nang mag-8 si Basti, binigyan siya ni Gerardo ng susi ng isang puting BMW. Ako, wala man lang driver's license.
Wala akong kahit anong ID. Nawala ang mga dokumento mo sa sunog, sabi ni Donita nung 12 anyos ako. At nantanong kung bakit hindi ako pwedeng pumasok sa eskwelahan. Masyadong komplikadong palitan ng mga iyon. Mas mabuti ka na rito sa amin. Naniwala ako sa kanya. Bakit hindi? Siyang ina ako. Si Basti ay may credit card na walang limit na nakalink sa account ni Gerardo. Bumibili siya ng mga sapatos na mas mahal pa sa halaga ng perang na hawakan ko sa buong buhay ko. Meron lamang akong 3 damit. Lahat ay luma ni Donita na tinabas para magkasya sa akin. Sa hapunan, magkakasama ang pamilya. Magkukwento si Basti tungkol sa kanyang mga kaibigan at plano sa weekend. Tatango si Gerardo habang nakangiti si Donita. Nakatayo lang ako sa pintuan ng kusina, naghihintay na ligpisin ang mga plato. Minsan nung 14 na anyos ako, tinanong ko si Donita kung bakit hindi ako pwedeng sumabay sa kanila. Tumawa siya na parang nagbiro ako. Bianca, anak, 3 lang ang upuan sa lamesa. 6 ang upuan doon, nabilang ko. Noong gabi yun, natanto ko ang isang bagay. Hindi ako bahagi ng pamilyang ito. Tinawag ito ni Gerardo na mga panuntunan ng pamilya. Isinulat niya ito sa isang index card nung 5 taon ako at idinikit sa pinto ng aking silong. Una, huwag uupo sa lamesa ng pamilya. Pangalawa, huwag kaming tatawaging nanay o tatay. Tawagin kaming Mr. Pineda at Mrs. Pineda. Pangatlo, huwag lalabas ng bahay nang walang pahintulot. Pang-apat, huwag kakausap sa mga estrangjero. Ang parusa sa paglabag sa mga ito ay isang manipis na ratan na nakatago sa pantry. 2 beses lang itong ginamit ni Gerardo bago ko naintindihan. Nung 7 ako, tinawag ko si Donita na mommy sa harap ng kanyang kapatid. Ang mga latay sa aking palad ay tumagal ng 2 linggo. Nung 16 ako, nag-ipon ako ng barya mula sa grocery, 800 piso, at naglakad patungong terminal ng bus. Aalis na sana ako. Ibinalik ako ng mga pulis sa loob ng 2 oras. Wala po siyang ID, sabi nila kay Gerardo. Anak niyo po ba siya? Numiti si Gerardo, ang mainit at nag-aalalang ngiti ng isang mapagmahal na ama. Anak namin siya. May kaunting problema sa pag-iisip. Maraming salamat sa pag-uwi sa kanya. Umalis sila. Nilok ni Gerardo ang pinto. 3 araw akong nasa silong nang walang pagkain. Nang palabasin niya ako, bumulong siya. Kung wala kang papel, hindi ka umiiral. At kung hindi ka umiiral, walang maniniwala sa iyo. Naintindihan mo? Naintindihan ko. 7 taon akong hindi na sumubok pang umalis. Si Basti ay hindi malupit gaya ni Gerardo. Hindi niya ako sinasaktan o kinukulong. Hindi niya lang talaga ako nakikita. Para kay Basti, isa akong kagamitan. Gumagana, nakakalimutan, naroon kapag kailangan. Bianca, kape! Bianca, magulo ang kwarto ko. Bianca, linisin mo ang sasakyan bago ang date ko. Kapag dumarating ang mga kaibigan niya, ipapakilala niya ako bilang kasambahay namin. Walang nagtatanong. Hindi ako kamukha ng mga Pineda. Lahat sila ay may kayumangging mata at medyo mapusyaw na buhok. Ang mga mata ko ay kulay berde, parang emerald, at ang buhok ko ay maitim na chestnut. Noong nantanong ako tungkol dito, sinampal ako ni Donita at sinabihan na tumigil sa mga bobong tanong. Sa edad na 26, si Basti ay gwapo at nantatrabaho sa isa sa pinakamalaking real estate firm sa bansa. Hindi niya pinaghirapan ng trabaho. Ang tatay ng kanyang mapapangasawa ang nag-ayos nito. Si Veronica Villamayor, anak ni Ricardo Villamayor, ang CEO ng Villamayor Properties
na nagkakahalaga ng bilyong piso. Ang mga Pineda ay tuwang-tuwa. Ang kasal na ito ay hindi lang pag-ibig, ito ay hagdan pataas. Narinig ko si Gerardo na kausap si Donita. Ito na yun. Ito ang paraan para makapasok tayo sa kanilang sirkulo. Mababago ni Ricardo Villamayor ang lahat para sa atin. Hindi nila alam na talagang babaguhin ni Ricardo Villamayor ang lahat. Ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Nung 15 ako, muli akong nagtanong kay Donita habang naglilinis ako ng sahig. Mrs. Pineda, bakit po ako iba kay Basti? Hindi siya tumingin. Bakit siya pwedeng mag-aral? Bakit siya kasama sa lamesa? Pinuto niya ako. Ang boses ay matalas gaya ng basag na salamin. May mga batang ipinanganak para mahalin. May mga batang ipinanganak para tumulong sa iba. Ikaw ang pangalawa, Bianca. Iyan ang tadhana mo. Bumalik siya sa pagbabasa ng kanyang magazine. Tapos na ang usapan. Nung gabing yun, tiningnan ko ang sarili ko sa maliit na salamin sa silong. Ang mukha ko ay hindi kamukha ng sa kanila. Pero hindi na ako nagtanong. Tama si Donita, sabi ko sa sarili ko. May mga taong ipinanganak para magsilbi. Dumating ang kasal ni Basti. Gaganapin ito sa The Peninsula, Manila. 200 bisita, isang live orchestra, at isang 5-tier na cake mula sa sikat na panaderya. Ang kabuuang gastos ay 10 milyong piso na binayaran ni Ricardo Villamayor. Nag-isip ako na baka maging bridesmaid ako dahil 6 na buwan akong tumulong sa paghahanda, sa mga imbitasyon, sa pag-aayos ng lahat. Nag-practice pa nga ako maglakad ng may heels. Pero 3 linggo bago ang kasal, kinausap ako ni Donita. Kailangan nating pag-usapan ang papel mo. Bianca, tutulong ka sa pagsisilbi. Mag-aabot ng champagne, titiyaking maayos ang mga bisita. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Gusto niyo po akong magtrabaho sa kasal? Hindi ito trabaho, tulong ito. Alam mo namang lampa ka. Baka mapahiya lang si Basti kung nandoon ka sa harap. Tumanggo na lang ako. Nang dumating ang mga imbitasyon, wala ang pangalan ko sa listahan ng pamilya. Sa rehearsal dinner sa isang luxury club sa Tagaytay, suot ko ang itim na damit at puting apron. Sinabi ni Donita, maging invisible ka lang. Nag-iikot ako dala ang tray ng champagne. Walang pumapansin sa akin hanggang sa lumapit si Veronica. Ikaw ang kapatid ni Basti, di ba? Si Bianca? Halos mabitawan ko ang tray. Opo, ma'am. Bakit hindi ka nakaupo kasamang pamilya? Bago ako makasagot, sumulpot si Donita. Mas gusto ni Bianca na tumulong. Nahihiya siya, palaging ganun. Tumango si Veronica at bumalik sa kanyang fiancé. Doon ko napansin si Ricardo Villamayor, ang ama ni Veronica. Nakatiting siya sa akin. Maputla ang kanyang muka. Lumapit siya ng dahan-dahan. Anong pangalan mo? Bianca po, sir. Bianca? Alam mo ba kung sino ang tunay mong ina? Hindi ko naintindihan ang tanong. Pasensya na po. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay mabilis na umalis at tumawag sa kanyang phone. Nakita ko si Donita na nakatingin sa kanya. Puti ang mga buko ng daliri sa higpit ng hawak sa baso. Gabi bago ang kasal, nasa silong ako. Sa itaas, naririnig ko ang tawanan. Hinahawakan ko ang itim na unipormeng isusuot ko bukas. Sa kandungan ko ay isang litrato, ang tanging litrato ko kasamang pamilya. 5 ang edad ko doon. Nasa gilid, habang sila ay magkakayakap sa harap ng Christmas tree. Bakit wala akong kahit isang litrato na katabi ang mga magulang ko? Bakit hindi ako kamukha nila? Naisip ko ang mukha ni Ricardo Villamayor. Tiningnan niya ako na parang kilala niya ako.
Pero imposible yun. Bukas, magsisilbi ako sa kasal ng kapatid ko habang ang pamilya ko ay nagpapanggap na wala ako. Iyon ang akala ko. 4:00 ng umaga ng araw ng kasal. Naghanda ako ng almusal para kay Gerardo. Pagdating ng 6:00, inayos ko ang wedding dress ni Veronica, isang disenyo na nagkakahalaga ng 600,000 piso. Pumasok si Donita. "Huwag mong hahawakan ng mga beads. Mas mahal pa yan sa'yo." Pagdating sa hotel, dadaan ka sa service entrance. Huwag kang magpapakita sa mga bisita bilang pamilya. Kung mapapahiya kami, pagsisihan mo. Sumigaw si Gerardo mula sa ibaba. "Bianca, nasaan ang kape ko?" May nagbago sa loob ko. Ito na ang huling pagkakataon. Ang ballroom ng The Peninsula ay parang isang panaginip. Puting rosa sa lahat ng dako. Pumasok ako sa loading dock. Binigyan ako ng catering manager ng tray. "Tuloy-tuloy lang ang ikot, huwag makikipag-usap." Tumanggo ako. Nagumpisa ang seremonya. Habang naglalakad si Veronica, nakatayo ako sa likod, hawak ang tray. Narinig ko ang mga sumpa ng pag-ibig. Nagpalakpakan ng lahat. Naisip ko, paano kung nasa harap ako? Pero hindi yon ang buhay ko. Nakita ko si Ricardo Villamayor sa likod. Hindi siya pumapalakpak. Nakatitig lang siya sa akin sa buong seremonya. Nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Pag-asa. Sa reception, nag-iikot ako sa lamesa ng mga Villamayor. Nang kukunin ko na ang plato ni Ricardo, hinawakan niya ang pulso ko. "Bianca, kailangan kitang tanungin. Sino ang ina mo?" "Nakatira po ako kina Mr. at Mrs. Pineda. Sila ang nagpalaki sa akin." May nabasag sa mga mata ni Ricardo. "Excuse me?" Bulong niya at tumayo. Nakita ko siyang may kausap sa phone sa labas, seryosong seryoso. Napansin niyo ni Donita. Tumingin si Gerardo sa akin at nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya. Takot. Tinawag ang lahat para sa family portrait. Unang nagtipon ang mga Villamayor. Pagkatapos, ang mga Pineda. Nanatili ako sa likod. Itinuro ako ng photographer. "Siya po, pamilya ba siya?" Natahimik ang lahat. Mumiti ng pilit si Gerardo. Pero sumingit ang boses ni Ricardo Villamayor. "Oo, pamilya siya. Bianca, halika rito sa tabi ko." Natigilan ako. "Sir?" "Dito ka sa tabi ko." Hindi makatanggi si Gerardo kay Ricardo. Inilagay ni Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ko. "Dito ka nararapat." Pagkatapos ng litrato, tiningnan ni Ricardo ang preview sa camera. "Ang mga matang yun!" bulong niya. Muli siyang tumawag sa phone. "Siya nga, sigurado ako. Ihanda ang DNA kit ngayong gabi." Huminto ang tibok ng puso ko. Hinila ako ni Gerardo sa isang pasilyo sa likod. "Anong sinabi mo sa kanya?" "Wala po." "Huwag kang magsinungaling." Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. "Kung may sasabihin ka tungkol sa pamilyang ito, itatapon kita sa kalsada. Magiging palaboy ka. Naintindihan mo?" Dumating si Donita. "Lagi siya nang tatanong tungkol sa kanya, Gerardo," sabi ni Donita sa akin. "Pagkatapos nito, maglilinis ka. Huwag kang kakausap kahit kanino. Kami ang pamilya mo. Iniligtas ka namin. Kung wala kami, patay ka na sa kanal." Iniwan nila akong nanginginig. Lumapit muli si Ricardo sa akin sa ballroom. "Bianca, pwede ba tayong mag-usap ng pribado?" Nag-aalangan ako pero sumunod ako sa teres. Naglabas siya ng isang lumang litrato. Isang babaeng may hawak na sanggol. Chestnut ang buhok, berde ang mga mata. Eksaktong katulad ng sa akin. "Ito ang kapatid ko, si Margarita," sabi ni Ricardo. "At ang sanggol ay ang anak niya, si Bianca Margarita Villamayor."
Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko po maintindihan. 23 taon ang nakalipas, ninakaw ang sanggol ni Margarita mula sa ospital sa gabi. 5 taon siyang naghanap. Namatay siya sa lumbay noong 5 taon na ang bata. Sabi ng mga doktor, pumanaw siya dahil sa sobrang lungkot. Humagulhol ako. Bianca, ang pangalan ng sanggol ay Bianca. May mga berde siyang mata, gaya mo. Hayaan mo akong kumuha ng DNA sample. Kung mali ako, hindi na kita gagambalain. Pero kung tama ako, ang mga taong yun sa loob ay hindi mo pamilya. Sila ang mga taong nagnakaw sa'yo. Sa loob ng 23 taon, sinabihan akong wala akong kwenta. At ngayon, sinasabi ng lalaking ito na baka ninakaw ako. Naisip ko ang silong, ang ratan, ang lahat ng hirap. Tiningnan ko si Ricardo. Ano pong kailangan kong gawin? Ang sumunod na 72 oras ay yung pinakamahaba sa buhay ko. Bumalik ako sa paglilinis habang hinihintay ang resulta. Tuwing uutusan ako ni Gerardo, naisip ko, binili mo ba ako? Noong 3 gabi, nakatanggap ako ng text mula kay Ricardo. Nandito na ang resulta. Magkita tayo bukas ng 10:00 ng umaga. Pagdating ko sa cafe, ibinigay niya ang envelope. 97% ang probability. Niece kita, Bianca. Anak ka ni Margarita. Napaupo ako sa sahig. Totoo ito? Totoo ito. Nakipag-ugnayan na ako sa NBI. Bubuksan muli ang kaso mo noong 2003. May trust fund na iniwan ng ina mo para sa iyo. Nagkakahalaga ito ngayon ng 600 milyong piso. 1 linggong lumipas. Inimbitahan ni Ricardo ang mga Pineda sa kanyang mansyon para pag-usapan ang negosyo. Tuwang-tuwa si Gerardo. Sumama ako para magsilbi ng tsaa. Nang makaupo ng lahat, nagsalita si Ricardo. Gusto ko sanang pag-usapan si Bianca. Inampun namin siya, mabilis na sabi ni Donita. Binigay namin ang lahat sa kanya. Inampun? Sabi ni Ricardo. Wala kaming makitang papel ng ampon. Wala ring birth certificate. Namutla si Gerardo. Nawala sa sunog. Walang sunog na nangyari, sabi ni Ricardo. Inilabas niya ang DNA report at ang NBI file. Si Bianca ay anak ng kapatid ko na ninakaw noong 2003. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga operatiba ng NBI. Gerardo Pineda, Donita Pineda, inaresto kayo sa kasong human trafficking at kidnapping. Sinubukan ni Gerardo na tumakas pero napigilan siya. Ang lalaking nanakit sa akin sa loob ng 23 taon ay nakapusan. Umiyak si Donita. Bianca, pamilya mo kami. Tiningnan ko siya. Pinalaki niyo ako bilang alipin. Ninakaw niyo ang pagkatao ko. Ninakaw niyo ang ina ko sa akin. Nasentensyahan si Gerardo ng 18 taon at si Donita ng 12 taon. Ang kanilang mansyon ay naremata. Si Basti ay naiwang mag-isa, walang trabaho, at hiniwalayan ni Veronica dahil sa iskandalo. Tinawagan ako ni Basti pagkalipas ng 6 na buwan para humingi ng pera. Basti, sabi ko, sa lahat ng taon na yun, tinulungan mo ba ako? Pinagtanggol mo ba ako kay Gerardo? Hindi. Na yung wala na ako para pagsilbihan ka, kailangan mong matutong mabuhay mag-isa. Binabaan ko siya ng telepono. Ngayon, nakatira na ako sa mansyon ng mga Villamayor. Nag-aaral ako sa University of the Philippines. Bianca Margarita Villamayor na ang pangalan ko. May nahanap si Ricardo na sulat mula sa aking ina bago ako manakaw. Aking Bianca, tandaan mo na ikaw ay minamahal. Ikaw ay sapat. Binabasa ko ito tuwing umaga. Sa loob ng 23 taon,
Naniwala akong ipinanganak ako para magsilbi. Ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ipinanganak ako para mahalin.